So, hello guys. Ngayong araw ay gagawa tayo ng tutorial about sa paggamit ng stud. So, kunwari, open nyo na yung stud. Ito na yung lalabas dyan. Then, pag gagawa kayo ng bago, punta kayo sa new. Then, select natin to analytical, metric, tapos yung file name, example, sa amin, EA building. Then, location, browse lang natin yan kung saan natin lalagay. Ako dito ko ilalagay kasi may nagawa na akong file. Then, check mo yung units, metric, then create. So, ito na yung workspace natin guys. So, sa workflow, analytical modeling, yan, dito tayo mag-generate ng model ng ating building. So, start, click natin dito. Ang starting node natin is 0. Enter. Then, select natin tong node. Ito. So, sa pag-select nyan, right click ka sa mouse mo. Then, itong select cursor, nodes cursor, then highlight natin yan. Or select, pwede naman select na ganyan. Then, gamit na tayo ng translational repeat para mapadali. Kasi pag dito, isa-isain mo pa siya, kunwari, lagay ka dyan, ano yung distance ng from x-axis, ay from origin sa next node mo, kunwari 4. Enter natin. Yan, create siya ng ibang node doon. So, alisin mo natin yan. Delete lang natin to. Yan, delete. Yes. Then, select ulit natin to. Select cursor, nodes. Then, gamit tayo ng translational repeat. So, ito yung magpapakita. May direction siya, x, y, z, and step. Tapos, ang pa natin ay sa x muna. Then, ang number of steps natin ay 13. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 step yung sa aming building kasi 13 na columns. Yan. So, ang distance niya is 333 meters. Then, select, i-enter natin yung 3, then mag-change na siya dito lahat. Pero, yung sa aming building, sa pang-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sa pang-7 pala, may step ay 4 meters siya. So, change natin to ng 4. Yan. Then, always check link step pag para mag-connect yung mga nodes natin. Then, click OK. Yan. Generate na siya. Select mo yan, nodes yung masa-select. So, press ESC twice. Then, yan. Babalik na siya sa beams cursor. So, pag i-select natin ito ngayon and i-generate naman natin yung sa buong geometry. So, para mas mabilis, translational repeat ulit. Generate mo natin sa Y. Ang sa Y naman is yung height ng ating building. So, sa first floor, meron tayong 3.2 meters. So, bali dalawang steps since 2-story ang ating building. So, click mo yan, 2 steps. Then, palitan natin to ng 3.2. 3.2. Tapos, dito naman sa pangalawa is 3 meters lang. Then, link step ulit. Check natin yan. Then, okay. So, yun. Create na siya ng mataas. Then, select natin ulit lahat. Control A or pwede mo rin siyang i-drag na ganyan. Then, translational repeat ulit para sa 3D natin. Sa Z naman. Pag ganito yung Z guys. Para mabuo ang ating building. So, translational repeat. Bale, 2 steps tayo dito. Then, check natin tong Z. Ang unang step natin ay 7.6 meters.
Then dito sa panglaw is 3 meters. Then link step ulit. Then okay. So yan guys. Tapos check natin sa front view. Yan, okay na yung structure natin. Nakalimutan pala natin yung foundation. So pwede ka pa mag-add dyan kung nakalimutan mo. Select lang natin itong base. Yan. Pwede mo siya i-copy or translational repeat ulit. I-copy natin ngayon to. Ay, translational repeat na lang. Translational repeat, space, yun pala shortcut. Nandito sa mga commands na to, quick commands. Then, click natin to. So, ang height niya from foundation is sa Y yun, guys. Then, 1.5. Assume natin 1.5 yun. So, number of step, isa lang. Pababa siya. Pag pababa siya, negative yung lalagay natin. Ayan. Negative 1.5. Tapos, link step ulit. Then, okay. Ayan. Bumaba na siya ng 1.5. Check natin, display whole structure. So, yan, gumawa ulit siya ng panibagong mga nodes and beams. So, tara sa front view. Diba sa foundation, hindi naman sila magkakakonect yan. So, alisin natin. Sa beams, cursor yan. Select natin. Tapos, press delete. And, okay. So, matatanggal yung mga beams doon. Check natin ulit. Ayan. Spin natin ito. Spin left, spin right. Para ma-check mo kung na-delete ba lahat. Ayan. So, na-delete siya. Then, pusa ang ating pag-generate sa ating building. Ang next step natin is dadagdag natin yung mga overhang beams. So dito muna tayo sa harap. Select natin yung view. So sa harap. Then matadagdagan dito yung sa may left side dito banda. So ang overhangs natin is nasa second floor. Select natin yung second floor since ito yung front view. Yan. Ito tayo sa view. Selected objects para yun lang yung ma-highlight. Top view. Yan. Bali magdadagdag tayo dyan ng beams and nodes. So translational repeat din ulit natin to mga nodes. Naka-beam pala. Select node cursor. Select yung tatlo. Space. Then translational repeat. True X. Negative X. So isang step. And 0.7 yung distance. Negative 0.7. Link step. Then click okay. Yun. Next din is pati dito sa may harap. Bali dito yung cantilever slab. So ito lang muna yung select natin hanggang dito. Hanggang dito. Tanggalin natin yun. Dito rin. Then space. Translational repeat. From X pupunta tayo sa Z. Isang step din and ang distance is 0.7. Then link step, click okay. Yun. Sa likod din ganun din. Select all nodes, space, translational repeat sa Z papunta sa likod, then negative. Yung distance is 1.2. Link step, then click okay. So sa may cantilever slab, which is ang length ng beam is 2.4 pag ganito kabilaan. Then ganun din gagawin natin. Select node, translational repeat, then Z,
towards positive 1 step, distance is 2.4. Lilink natin, then click OK. So dito, ilalagay pa rin natin yung beam. So dito, lalagyan din natin ng beam sa geometry, add beam, then yan. So ang next step natin is i-remove natin itong mga to dahil wala namang structure elements dyan. So escape, select sa front view, select natin tong part na to, select cursor, beam cursor, select natin dito, then selected objects, top view. Bali di-delete natin dito is yung mga nasa outer beams. Yan. So guys, pag nagsaselect kayo ng beams, dapat pindutin nyo lang yung control sa keyboard. Then, pag na-select na natin yung mga beams, press delete, delete, then okay. Check natin yung structure natin. Yung structure yan. Meron pa pala sa loob. So, i-select lang natin siya. Check natin sa front view. Yan. Delete. Press OK. Check ulit natin kung meron pang natira. Meron pa. Side view natin. Ito. Select. Select. Then press delete. OK. So meron pang natira guys, wala na no. Check natin front, side. Siyempre wala dyan. Okay na. Then ang next step natin is lalagyan natin siya ng support. Para mag-add ng support, nandito dapat tayo sa analytic modeling syempre. Then select sa may loading. Loading support, I mean. To create support, create. So meron tayong iba't ibang support dito. Pero ang ilalagay natin is fix. And it is assigned to all sa lahat ng may support. Yan. To assign, punta tayo sa may view. Lagay natin dito yung front. Magno-node cursor tayo. Ayan, na-select. Then pindutin natin yung support 2 ulit. Yan. Assign to selected nodes. Assign, yes. Okay, then check natin. Yun. Ayan guys, nabuo na natin yung geometry natin. Bali ang magiging next step natin dito is syempre meron tong stairs sa may gitna dito, sa may front dito banda papunta sa second floor. Meron siyang landing dito sa may gitna. So mag-add tayo ng beams dito. Yes, beams and nodes. So select cursor, beam cursor, select, then right click, mag-insert tayo ng node. So sa midpoint tayo mag-add. Okay. Meron ba? So select natin, check natin sa geometry dito sa may view,
sa may label setting to show the node points. Okay, so meron. Sa geometry tayo, mag-add tayo ng beams pero sa may last frame niya lang. So view natin sa may 3D niya. So dito banda guys. So select natin yan sa side view. Select natin tong part na to. And then select objects to view and highlight. So sa may front niya, ito lang yung merong landing. So dito tayo sa geometry, add beams. Yan. Next, since tapos na to, para mas mapadali yung ating pag-assign mamaya ng loads, i-group natin siya per structural member like beam and etc. Bago pala tayo mag-groupings, i-check muna natin yung duplicate nodes. How to do that? Dito tayo sa utilities, sa my node tools. So to duplicate nodes, check. Then okay. Sabi dito no duplicate nodes, good. Next is check or remove the orphan nodes. So wala namang orphan nodes, okay. Then last is remove, since wala naman, okay. Next is sa beam naman. Dito sa may beam tools, check duplicate beams, wala. Next is remove orphan nodes, or check na lang muna natin, so wala. So matik na yan, wala ding namang ano. So next step is magre-renumber na tayo. So dito sa geometry, sa my view, mag-start tayong magre-number sa my nodes. Dito tayo sa my front view. So sa renumber of nodes, base will start at 1. Then every story mag-increase siya ng 1,000. So select nodes. Dito sa my base nodes, okay. Dito sa node tools, eto renumber nodes. Do you want to proceed? Okay. Then sa select lang natin to lahat, and numbers start from 1, accept. Okay. Next step is dito naman sa my ground floor. So next is dito sa ground floor, which is included na dito yung sa may landing. So select lang natin, then pati yung may landing ni, kalimutan ko, control pala to select. Yan. Dito tayo sa node tools, renumber nodes, parang sa kanina lang, select all. Then dito magbabago na, mag-increase to 1,000. Then accept. Then next, dito naman sa second floor beams, second floor nodes, node tools, renumber nodes, yes, select lang natin lang lahat, paulit-ulit lang, mag-increase ulit into 2,000. Accept. Okay, then last, dito sa may bandang roof level, select nodes, node tools, then renumber nodes, okay, and magiging 3,000. Select natin lahat, wait lang, lagyan natin ng value 3,000. Accept. Okay, so tapos na tayo mag-renumber ng nodes. Doon naman tayo sa renumber ng beams. Ulit, display all structure. So dito sa ground floor, ground floor tayo mag-start. Bali hindi na kasama sa base kasi wala namang beams doon. Select front view, select ground floor beams, node cursor, select cursor, beam cursor.
Ground floor beams. Remove natin yan. Yan. Then, beam tools. Renumber beams. Yes. Then, select all. Start from 1,000. Then, accept. Okay. So, dito, sa may second floor, kasali na dito yung landing. Ulit, sa beam tools. Sa may renumber. Okay, yes. Select all and magiging 2,000. Then last is dito sa may roof level. Select beam tools, renumber nodes. Yes, renumber beams. Select all and last is 3,000. Okay. Okay. Then sa columns naman tayo. From base to ground floor. So, ibig sabihin yan, from dito to dito, yung mga beams, ay mga columns na yan. Select natin yan. Select cursor. Node, beam cursor. Select natin yan. Yan. So, beam tools. Renumber natin siya, okay. Yes. Select all. Then, starts at 1. Accept. Okay. Dito naman, sa second floor, from ground floor to second floor, wait. Okay. Select columns. Remove natin yan. Select. So, sa may beam tools, sa may ground floor to second floor naman tayo, select columns, control to select, then select. Sa beam tools, renumber, sa beams, renumber beams pa rin kahit sa column yan, then select all. From 1 kanina, papunta na tayo sa 100. Accept. Okay. Next naman is from second floor to roof beam. Select natin yung beams or columns. Ayan. Ayan, ayaw ma-select. Then sa beam tools, renumber beams. Yes. And kagaya lang sa dati, select all. Then last, ito yung 300. 200 I mean. Accept. Okay. Ayan, tapos na tayo sa pagbuo ng geometry and pag-renumber ng nodes, and beams. So, yun, natapos na tayo sa paggawa ng geometry tapos pag-renumber. Proceed naman tayo sa group definition or pag-group ng per structure. So, display whole structure, yan. Then, punta tayo sa front. Select muna natin tong pinataas which is yung roof beam. So, bago yon, check muna natin yung select cursor, naka-beam siya. Then, select. Then, punta ka sa selected objects. Tapos, top view. Check natin kung nakuha lahat. Goods naman. Then, para mag-group tayo ng dito sa may group definition niya, Control G. Tapos, beam. Then, ito, roof beam siya. Okay. Then, highlight ulit natin yung buo. Then, after natin ma-highlight yung buo, or ma-select yung buo,
associate na natin. Associate to selected geometry. So, yan, beam assigned na siya. Next is yung second floor beam. Balik ulit tayo sa whole structure. Bali, pindutin mo na yung selected. Since nasa selected object siya, display whole structure. Yan yung sa roof beam. So, proceed na tayo sa second floor beam. Bali, front view. Then, highlight natin tong second floor. Pero bago pala yon, mag-create ka muna ng designated group niya. So, second floor beam. 2F beam. Then, lagyan nyo check beam. Then, okay. So, may mali sa pag-input dito sa group name. Hindi pala tinatanggap ni stud yung may space. Pwede nyong gamitin is dash or underscore, or pwede ring wala na lang space. Then, okay. Para ma-assign siya, check muna natin selected objects. Then, top view, kung naselect siya lahat. Goods naman, naselect lahat. Then, associate to selected geometry. Balik ulit sa display structure. Then, punta tayo sa landing. Front view. Ito yung landing. Nasa may hagdan. Then, create muna. Node beam. Landing. Then, okay. Highlight. Associate to selected geometry. Next is first floor beam. Create ulit beam 1F beam. Then okay, punta ulit sa whole structure, then my front, tapos dito sa my first floor beam, highlight, then associate to selected geometry. Then, bago tayo punta sa column, mag-all beams muna tayo. Which is, isa-select lang lahat. So, create beam, all beams. So, dito sa all beams, select yung sa may roof, sa may second, sa may first floor, tapos kasama yung landing. Pero ito, columns yan. So, tatanggalin natin. Then, all beams, associate to selected geometry. Then, associate. Next is yung column na tayo. Create tayo in 2F beam. I mean 2F column. Then, beam. Okay. Since naka-highlight na, associate to selected geometry. Next is yung first floor column. Create 1F column. Then highlight yung first floor. Associate to selected geometry. And yung huli, since nag-all beams tayo kanina, mag-all columns naman tayo ngayon. Create all beam, all columns. Then, highlight lang natin yung mga columns. Then, kasama rin pala to.
Ayaw ma-select. Then, associate to selected geometry. So, bago tayo mag-proceed sa pag-group din ng floor, check muna natin kung tama yung mga hinighlight natin. Display hull structure, then roof beam, highlight. Okay. Second floor beam, highlight. Okay. So, may landing, which is yun. Okay. First floor beam, highlight. Okay. Tapos all beams, lahat ng beams, highlight. Wala naman siyang naselect na columns. Kaya goods. Second floor column. First floor column. Then all columns. So, yun. Okay naman lahat. Na-highlight naman lahat ng mga designated groups niya.